Ito naman si Zubiri, malungkot kasi tinraidor mo daw, Senator Bato. Napanood ko yung interview mo, Senator Bato, na kaya ka pumirma kasi irrelevant na yung perma mo dahil yung 15 ba pumirma na to oust Zubiri, at sinasabi mo, kinausap ka ni Bukbuk Escudero na mag-majority ka, wag kang mag-join sa wag kang mag-minority, mag-majority ka. Parang, alam mo, ito lang ang assessment ko, Senator Bato. Pinilit ka na pumirma ka kasi irrelevant naman yung iyong perma. Eh, yun naman pala eh. Irrelevant pala yung perma mo dito sa kaibigan mong si Zubiri na pinayagan ka na in fairness kay Zubiri na maiano itong PIDEA leaks na ito, na mai-hear o madrinig ng taong bayan. Wala na palang kwenta, irrelevant na pala ang iyong perma eh, na i-oust itong si Zubiri. At naintindihan ko ang karamdaman, yung nararamdaman ni Zubiri na masama ang loob niya na tinraidor mo siya. Yun yung dating sa kanya. Irrelevant na pala yung perma mo, pero bakit ka pa pumirma? Dapat nag-abstain ka na lang. Kahit anong explanation pa eh. You cannot repair the damage anymore. Okay, after the hearing, weak senator. Ngayon, mga kababayan. So, i-ano natin, i-pressure natin yung mga jutang ginimes na yan. At, my God, mga palangga, jugjugin nyo yung Makati Medical Center. Again, itapat nyo ang picture ni Kumar at yung kanilang mga pasyente na naka-hospital gown. I hope maraming yung mga nakapaligid sa Senate, at I hope yung mga abogado, yung mga military na tumindig ito kay Lorraine Badoy at kay Eric Celis, kay Ka-Eric. Nung sila ay dinitini din, nung sila ay sinight in contempt din ng mga julul sa Kongreso. Sana ganun din, sir, mga ma'am, ang ipakita niyong support dito kay Agent Morales. Kami dito sa social media, we're here to support Agent Morales. Okay? Yung mga yung mga nagko-comment, okay, na kunyari nanghinaan sila ng loob. Mga utosan ni Lisa yan. Yan ang narrative na ginagawa nila ngayon. Okay? Yung mga trolls ni Lisa. Okay? Na kunyari, ganito, ganyan, ganyan. If you are for the truth, hindi kayo susuko. Sabi ko, malapit na tayo sa tipping point, mga kababayan. Itong lahat na nangyayari sa Senado nung May 20, utos nito ni Bangag. Nag-blow out nga sa Malacanang, di ba? Pinalamon ng mga buwaka ng inang, mga asawa ng mga senador, na mga kawatan, mga ginayupa kayo. Yes, yung mga kawatan na asawa ng senador na nag-i-enjoy sa mga Hermes, mga Chanel. Pera ng bayan, ang kapal ng pagmumukha ninyong magyabang. Bulok ang mga pagkatao nyo, pagkain ninyo, pang-shopping ninyo, pera ng bayan. Kahit ano pang garbo ang isuot nyo, mabaho pa kayo sa malansang isda dahil ang pera nyo, pera ng bayan, mga buwaka ng genemis ninyo. Okay, ano sabi nito? Sabi ni Estelle, sabi niya irrelevant na daw yung perma niya, but if sasama siya sa minor, sabi daw ni Tolentino, baka daw tanggalin siya sa chairman ng committee if kay Zubiri siya pumanig. So, di na itutuloy ang hearing if. See that? You know what, mga kababayan? Nakita nyo, sinisindak-sindak siya ng kanyang mga kapwa senador. Kung matapang kayo, ito i-address natin sa lahat ng mga senador o kongresista, kung matapang kayo, hindi kayo nagpapasindak sa kapwa nyo senador. You have to speak up. Sabihin nyo sa taong bayan kung paano kayo sindakin. Hindi po pwedeng, kung ako nandiyan dyan, sindak-sindakin mo ako, jutang ginimes. Isaspulok ko na kaagad yan. So ganyan ba? Ganyan ba ang ating mga senador? Magsisindakan sila sa loob? Sisindakan sila ni Lisa? Hindi sila nagtatrabaho para sa bayan. Eh kung nasa tama si Senator Bato, sabi ko nga, nagpasalamat tayo sa kanya dyan sa PIDEA leaks eh. Pero hindi tayo dapat magpasalamat actually
Kasi trabaho niya yun. Bayad siya. Hindi kami dapat magsalamat sa inyo mga yawa mo. Kayo ang magpasalamat sa taong bayan, nabigyan kayo ng posisyon, nabigyan kayo ng mandato na gawin ang tama, pero yung buwan ka ng GNMS na Lisa Tanas na yan, na kidnapper, smuggler, lahat na. Nilalamon kayo ng kordoroy niyang muka at magbabayad kayong lahat sa ngalan ng taong bayan. Si Kumar, wala sa Makati Med. Yan ang tutukan mo, Senator Bato, kung totoong para ka sa bayan. Si Jinggoy, alam na natin yan dahil talagang tutang-tuta. Ako meron pang konti, may panghawakan pa tayo isang, kumbaga sa buhok, isang buhok na lang na nakatungtong dito kay Senator Bato sa kalbo niya. Isang buhok na lang ang panghahawakan, isang hibla na lang. Patunayan mo, isomon mo ang Makati Medical Center at ituloy mo ang hearing at palayain ninyo si Morales. At yung si Picoy na yan, dapat tuluyang ikulong yan. Dahil yan ang sinungaling. O kung ano man ang legal way para sa kanya. Dahil recess na ngayon, kung gusto siyang palayain, tapos file ng kaso for whatever, ano yung mga susunod na pwedeng i-file sa kanya? Dahil siya ay kasama siya sa conspiracy. Nag-conspire siya doon sa CCTV. Binanggit nga niya doon kay Romy na pare, you know, na we have to take advantage the situation. Situation ni Morales na iti-take advantage sila sa part nila. Maraming ibig sabihin ng take advantage. Maybe kung pumayag si Morales, meron silang kickback doon sa bribe money na ibibigay kay Morales. Kaya lang, unfortunately, hindi sila nakapag-take advantage dahil nanindigan si Morales na siya ay hindi magpapabayad, hindi magpapabribe. Sa halip, magsasabi siya ng katotohanan. Kaya hindi nagwagi yung pagbabribe ni Lisa at ni Kumar based on the CCTV. Kaya ang kanilang solusyon ay atakihin ni Jinggoy Estrada si Morales at isa-cite in contempt. Mga kababayan, meron pa bang gobyerno sa Pilipinas? Isang malaking hamon to sa iyo, Senator Bato, since hindi binawi sa iyo ang chairmanship. Kasi baka lalong mahalata. Pero kahit anong gawin halata, ipasomon mo. Ituloy mo ang PIDEA leaks. Palayain mo si Morales kung totoo na para kayo sa Pilipino, para kayo sa katotohanan.